Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno, itinatampok natin ang maluwalhati niyang krus. Ang krus na dating tanda ng kahihiyan at kamatayan ay naging daluyan ng buhay at kaligtasan. Sa krus, iniunat niya ang kanyang mga kamay at inialay ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng tanan. Sa banal na krus ni Jesus, bubukal ang pag-asa at lakas upang pasanin din natin ang ating mga krus na may panananalig at pag-ibig. Sa pagsisimula ng ating pagdiriwang, mapagpakumbaba nating aminin ang ating mga pagkukulang at kasalanan at hilingin natin sa Panginoon na tayo'y Kanyang kaawaan at patawarin. Pong Jesus Nazareno, Ikaw ang larawan ng Diyos ng pag-ibig. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Pong Jesus Nazareno, Ikaw ay nagtiis ng maraming hirap at kamatayan sa krus para sa aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Pong Jesus Nazareno, Ikaw ang lingkod na lubos na kinalulugdan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Nung mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises. Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkaing ito. Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas. At sino mang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin, at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagkadiyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipahahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumasamba sa'yo at gumagalang sa krus mo, nakaligtasan ang mundo. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon
ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kaniyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Manatiling nakatayo po ang lahat. Maaari na pong maupo ang lahat. Lubhang kagalang-galang Teodoro Bacani, Obispo Emerito ng Novaliches. Lubhang kagalang-galang Antonio Tobias, Obispo Emerito ng Novaliches. Reverendo Padre Rufino Sescon Jr., ang butihing kura paroko at rektor ng Basilica Menor ng Jesus Nazareno sa Quiapo, mga paring nakikipagdiwang, Mayor, Honorable Mayor Hani Lacuna Pangan, Honorable Congressman Joel Chua, other government officials, mga diakono, mga seminarista, mga reliyoso at reliyosa, mga minamahal kong kapatid kay Kristo at kapwa deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno. Viva Jesus Nazareno! Nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat tinipon niya tayo ngayon at minarapat niya tayo na sumamba at maglingkod sa Kanya. Masaya ako na magkapiling kayo ngayon dito sa Luneta para makipagdiwang sa pagunita ng traslasyon ng mahal na pong Jesus Nazareno. Maligayang kapistahan po sa ating lahat. At salamat sa mahal na pong Jesus Nazareno, sapagkat matapos ang 4 na taon ng pagliban, ay may sasagawan na muli natin ngayong taon ang prosesyon ng kanyang traslasyon. Ito ay biyaya sa atin ng mahal na Senyor. Kaya't bilang pasasalamat sa pagpuprosesyon, isagawa natin ito ng mataimtim, marubdob at mapagmahal. Ibig naming makita si Jesus. Juan 12:21. Ito ang sigaw ng mga puso natin ngayon. Ibig nating lahat
na makita si Jesus. Pagnilayan natin ang tatlong aral. Makita si Jesus. Makita ni Jesus. At maipakita si Jesus. Una ay makita si Jesus. Sa unang pagbasa, narinig natin kung paanong nalunasan ang mga may sakit nang makita nila ang tungkod ni Moises. Kagalingan at kalunasan. Ito ang dulot ng simpleng pagtingin at pagsilay sa biyaya ng Diyos. At sa Ebanghelyo, isinaad naman na ang mga tumatanaw sa anak ng Diyos ng may pananalig ay magtatamo ng buhay na walang hanggan. Kaya, ang sinumang mananalig sa mahal na pong Jesus Nazareno ay hindi mapapahamak, kundi magkakamit ng buhay na walang hanggan. Sino sa atin ang gustong makita si Jesus? Sabihin niyo ng malakas, Viva! Sino sa atin ang gustong magkamit ng buhay na walang hanggan? Ulit, sabihin niyo ng malakas, Viva! Ito rin ang gusto para sa atin ng mahal na pong Jesus Nazareno. Gusto niyang makita natin siya, kaya't manalig tayo sa Kanya. Palakpakan natin ang mahal na Senyor. Ikalawa ay makita ni Jesus. Hindi lang tayo ang gustong makakita kay Jesus. Si Jesus din, gusto niya rin tayong makita. Bago pa natin siya hanapin, siya muna, hinanap na niya tayo. Tinanaw na niya tayo. Tiningnan na niya tayo. Sabi sa ikalawang pagbasa, ang anak ng Diyos ay nagpakumbabang lubusan. Siya ay nagkatawang tao at nakiisa sa ating karanasan, maging sa kamatayan. At ito ay para makita at makilala niya tayong lubusan. Bawat isa sa atin ay kitang-kita at kilalang kilala ng mahal na Senyor. Walang karanasan ng tao na hindi nakikita at nauunawaan ng Pong Jesus Nazareno. Nakikita niya ang pagtitiis ng mga may sakit. Nakikita niya ang pagod ng mga manggagawa. Nakikita niya ang pagsisikap ng mga mahihirap. Nakikita niya ang sakripisyo ng mga tapat na lider at lingkod ng bayan. Nakikita niya ang pangungulila ng mga OFW at mga pag-aalala nila para sa mga mahal nila sa buhay. Nakikilala niya ang ginaw ng mga walang masuot at walang masilungan. Nakikilala niya
ang kalam ng sikmura ng mga nagugutom at nauuhaw. Nakikita niya ang pagsisisi ng isang makasalanan. Nakikita niya ang mga pagsisikap ng bawat isa sa atin, ang mga pangarap ng mga bata, at ang tiyaga ng mga matatanda. Nakikita niya tayo at nararamdaman. Nauunawaan niya ang anumang pinagdaraanan natin. And when Jesus sees through us, He sees us through. Kapag nakita tayo ni Jesus, tatangkilikin niya tayo, tutulungan niya tayo, sasamahan niya tayo, at bibiyayaan niya tayo. Kapatid, nakikita ka ng mahal na Senyor. Nakikita ka ni Jesus. Harapin mo ngayon ang katabi mo at sabihin mo sa kanya, kapatid, sabihin niyo ng mas malakas, kapatid, nakikita ka ni Jesus. Sabihin niyo ng mas malakas, nakikita ka ni Jesus. Palakpakan natin ulit ang mahal na Senyor. At ang ikatlo ay maipakita si Jesus. Kapag nakita natin si Jesus at kapag nakita tayo ni Jesus, hindi natin maiiwasan na gustuhin din natin na maipakita si Jesus, na maging instrumento para mas makita pa ng iba si Jesus. Mga kapatid, ang tunay na deboto ay modelo. Makikita sa buhay niya ang mismong buhay ni Jesus. Ang deboto ay modelo ng pananalig sa Ama at pagmamalasakit sa kapwa. Sa bahay man o sa trabaho, sa simbahan man o sa kalsada, dala-dala ng deboto sa puso niya ang pagkikita nila ni Jesus. Nasa kalooban ng deboto ang masintang pagtitinginan nila ni Jesus. Kaya't lagi niyang ipapakita si Jesus. Mamaya, sa prosesyon ng traslasyon, ipakita natin si Jesus sa isa't isa. Sa paghatak natin ng lubid, ipakita natin si Jesus na humahango sa atin at umaayos sa mga buhol ng mga problema natin. Sa pagsalya natin sa likod ng andas, ipakita natin si Jesus na tumutulak sa atin upang makausad tayo sa pagbabagong buhay. Sa pagtukod natin sa galaw ng prosesyon, ipakita natin si Jesus na nagliligtas sa atin upang hindi tayo mahulog sa kamalian at kapahamakan. Sa pagtimon natin sa galaw ng andas, ipakita natin si Jesus na gumagabay sa atin sa tamang landas.
Sa pagpasan natin ng mga pingga, ipakita natin si Jesus na bumubuhat sa mga kalooban natin sa tuwing pinanghihinaan tayo ng loob. Sa pagpuprosisyon mamaya, ipakita natin si Jesus na inaakay tayo sa pagbabagong buhay. Katulad ng ginagawa natin tuwing traslasyon, magtulungan tayo upang lahat tayo ay makakita sa mahal na Senyor at makaranas sa pagmamahal ng mahal na Senyor. Ngayon, harapin mo ulit ang katabi mo. Sabihin mo sa kanya, kapatid, ipapakita ko sa iyo si Jesus. Sagutin mo rin siya. Sabihin mo naman, kapatid, nakikita ko sa iyo si Jesus. Mga kapatid na deboto, ito ang ipagdasal natin ngayong traslasyon ng mahal na pong Jesus Nazareno. Na makita si Jesus, na makita ni Jesus, at na maipakita si Jesus. Idulot nawa ito sa atin ng mahal na Senyor. O pong Jesus Nazareno, na aming mahal, lagi mo po kaming kaawaan. Amen. Magsitayo po ang lahat.
Minamahal kong mga kapatid, ang pag-ibig ni Kristo ay nagbibigay ng buhay at kaligtasan. Sa bawat kahilingan, ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga mahihina at makasalanan ay makita ang simbahan bilang tahanang bukal ng kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga kabataan ay maturuang magmalasakit at magpakasakit para sa kapakanan ng bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang matuto tayong magtiis ng anumang kahirapan at umiwas sa mga bagay na ikapagdurusa ng kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga deboto ng Poong Nazareno ay maging maibigin sa kanyang salita at tinapay ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang sa lahat ng bansay umiral ang kapayapaan ni Kristo, bunga ng kanyang pag-ibig na mas malakas kaysa kamatayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga taong nabubuhay sa pagkakasala ay ituring nating ng may habag at pag-unawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga may sakit, mga nalulumbay, at mga may kapansanan ay makatagpo ng lakas at kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga namatay ay makadama ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak, ng Diyos ay pag-ibig. May pahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesucristo, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito nasa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus. Ang sangkatauhay tubusin ni Jesus sa punong kahoy. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay, tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin
maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin din kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo. Sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga nanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesus Kristo, kaming nagsasalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap sa iyo ng mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay, ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoong magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Happy Fiesta po sa ating lahat. Tayong lahat ay narito dahil mahal tayo ng Diyos. At tayo'y narito sapagkat mahal natin ang Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Walang hanggang pasasalamat ang ating usal na dasal sa Quiapo. Kaya't ang pagkakataong ito ay nais kong ihandog ang pasasalamat sa napakaraming mga tao upang maganap ang ating mga gawain para sa Nazareno 2024. Kaya ngayon pa lang ho sinasabi ko, pasensya na po. Medyo mahaba-haba po dahil hindi ho kaya ng isang tao, isang simbahan, isang ahensya, isang grupo ang napakalaking gawaing ito. Sama-sama, kaya't nais kong samahan din ako ng mahal na pong Jesus Nazareno, pasalamatan ang mga taong tumulong sa atin. Ang ating media partners, TV Maria, Radio Veritas 846, Archdiocese of Manila Office of Communication, CBCP News, Manila Public Information Office, and all media partners and networks. Manila City Hall Band, kanina po na nagumpisa ang ating vigil, the Nazarene Catholic School, the Parish Youth Ministry, and all the barangay officials of Quiapo District who have been very supportive. The technical working group, Kuya Christopher Bongraho, Kuya Alex Irasga, Mr. Johnny Yu, the Incident Commander Hit Luneta, and all those helping at the Quiapo Church Multi-Agency Command Center. Sa mga seminaryong tumulong sa atin, San Carlos Seminary, Holy Apostles Senior Seminary, Lorenzo Mission Institute, UST Central Seminary, San Jose Seminary, Seminario de San Agustin, Brothers of Charity, at lahat ng mga mandated organizations at ministries ng Quiapo Church, the Fiesta Committee, the Procession Committee, the Logistics Team, ang lahat ng mga naglingkod mula sa iba't ibang parokya, sa Misa Mayor ngayon at sa 33 misa na nagaganap sa Quiapo ngayong araw ng kapistahan. Tulong-tulong ang mga parokya, seminaryo at grupo, hindi lang sa Arkidiocese ng Maynila, kundi sa Kalakhang, Maynila. Ang ating mga masisipag na parish volunteers at mga kawani, kapamilya ng ating Quiapo Church, the Sisters of the Holy Face of Jesus, the Archdiocesan Liturgical Commission under Father Jenny Diwa, our Vicar General and former Parish Priest, Monsignor Jose Clemente Ignacio, at siyempre, ang ating mga magigiting na Hijos del Nazareno, HDN Central, Pres Val Samya, HDN NPJN, Pres Ray Lalatag, HDN MBBN, Pres John Junicio, HDN Anpon, Pres Albert Cañete, HDN Basilica, Pres Orly Giray, HDN Bukluran, Pres Alex Jacinto, at lahat ng mga balangay at kababaihan ng mga HDN. Palakpakan po natin ang mga Hijos del Nazareno. Ang pista ng Quiapo ay pista ng bansa.
Kaya't sama-sama ang ating mga national, regional, and city agencies para maisakatuparan ang Nazareno 2024. Salamat po. The Honorable Lucas Bersamin, Executive Secretary, Honorable Benhur Abalos Jr., Department of the Interior and Local Government, Undersecretary Rogel Gatchalian, the Philippine National Police, the Chief Police General Benjamin Acorda Jr., the National Parks Development Committee, Executive Director Cecil Lorenzana Romero, Department of Health, Dr. Bernadette Velasco, Health Emergency Management Bureau, the National Telecommunications Office, the Office of Civil Defense and National Disaster, the Philippine Nuclear Research Institute. At sa ating mga regional offices, ang ating MMDA Chairman Romando Artes and General Manager Colonel Procopio Lipana, our National Capital Region PNP, our NCR po Chief Major General Jose Melencio Artates, Regional Operations Division Chief Colonel Roman Arugay, Joint Task Force NCR AFP General Jimmy Larida, Philippine Coast Guard NCR Commandant Ronnie Gavan, National Intelligence Coordinating Agency NCR Regional Director Dennis Godfrey Gamad, and DPWH Regional Director Loretta Malaluan. Palakpakan po natin ang mga galing sa regional offices po natin. At syempre po, ang pista ng Quiapo ay pista ng Maynila. At tayo'y nagpapasalamat taus-puso sa ating lungsod pamahalaan sa kanilang todo-todong pagtulong at suporta sa pamumuno ng ating Hermana Mayora, ang ating lubang kagalang-galang Mayor Maria Sheila Hani Lacuna Pangan. Ang ating ding Hermano Mayor, Congressman Joel Chua. Vice Mayor Yul Servo, City Administrator Bernardito Ang, Manila Police District, District Director Colonel Arnold Thomas Ibay, Deputy District Director for Operations Colonel Rodrigo Roy, Chief District Operation and Plans Division Colonel Edward Quijano, City Engineering and Public Works Engineer Armando Andres, Department of Public Services Kale Nicole Amurao, Department of Tourism, Culture and the Arts of Manila, Charlie Dungo, Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, Arnel Angeles, Manila Department of Social Welfare Office, Maria Asuncion Fugoso, Manila Traffic and Parking Bureau, Dennis Viaje, Manila Public Information Office, Attorney Princess Abante, Manila District Fire Marshal Senior Superintendent Christine Dr. Kula, Central Market Station Commander, Lieutenant Colonel Leandro Gutierrez, Plaza Miranda Precinct Commander, Captain Ruel Robles, at sa lahat ng mga katuwang natin mula sa lungsod ng Maynila. Palakpakan po natin sila. At salamat po sa lahat ng mga religious sisters and brothers na nagdarasal para sa kapayapaan at kaligtasan ng ating pista. Maraming salamat din po sa ating mga pari. Napakaraming pari po ngayon na kasama natin sa ating Misa Mayor. Palakpakan po natin ang mga paring kasama natin. Salamat po mga fathers. Salamat po Obispo Teodoro Bacani Jr. and Obispo Antonio Tobias sa pagsama din po sa atin. At sa Team Quiapo na kalakbay ko sa paglilingkod sa sambayanan ng Pong Jesus Nazareno, Father Frank, Father Jonathan, Father Robert, Father Hans, Father Jess, and Reverend EJ. Palakpakan po natin ang mga kasama naming pari sa Quiapo. Mabiyaya ang ating pista sa taong ito. Ito ang unang traslasyon matapos ng 3 taon ng pandemya. Ito ang unang pista
mula ng itanghal na mga obispo ng Pilipinas ang ating simbahan bilang pambansang dambana. Kaya nga't ang tahanan ng mahal na Senyor ay hindi lang Basilica Minor, kung hindi pambansang dambana ni Jesus Nazareno. At hindi lang pambansang dambana, nakita naman po natin, tulong-tulong ang lahat sa buong bansa para maisaganap ang kapistahan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya't dalangin natin sa susunod na makikita tayo, itatanghal ang Enero 9 ng simbahan bilang pambansang pista sa karangalan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Ang lahat ng sang-ayon ng Enero 9 ay maging pambansang pista, gagayahin ko si Kardinal, sumagot ng Viva! Pambansang dambana, pambansang pista. Ito ay naganap at magaganap dahil sa pagmamahal, suporta at pagsugo ng ating Ama at Pastol. Siya ang nagbibigay direksyon upang lalong bigyang parangal ang ating mahal na Senyor. Kaya't sa ngalan po ng mga milyong-milyong mga deboto ng Nazareno, maraming salamat po ang kanyang kabunyian, Jose F. Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. At salamat sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating Facebook live streaming, lalo na ang mga international devotees ng ating mahal na pong Jesus Nazareno mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ibig po naming makita si Jesus. Ito ang tema natin ngayong Nazareno 2024. Ito ang hiling at hiyaw ng mga milyong-milyong deboto ni Jesus Nazareno. Ibig po naming makita si Jesus. Ang tunay na deboto, ipapakita si Jesus sa debosyon, traslasyon at misyon ng kanyang buhay. Kaya nga't hiling ko sa lahat ng mga deboto, lalo na mamaya, pagsimula natin ng traslasyon, sama-sama tayo magdasal, maging banal, ligtas, at maayos ang ating prosesyon. Pakiusap ko sa lahat ng mga deboto, ipakita natin si Jesus Nazareno sa andas. Hayaan natin siya ang makita ng lahat, kahit na mga hindi makalapit, lalo na ang mga matatanda, ang mga bata, at ang mga may sakit. Sapagkat ang tunay na hari, ang tunay na bida, ang tunay na siga sa lahat ay walang iba kung hindi ang ating mahal na Senyor. Kaya't gawin nating banal, ligtas, at maayos. Ang tunay na deboto, sumusunod, mapayapa, nakikipagkapwa-tao, nakikiisa, lalo na sa mga pakiusap at alituntunin. Kaya nananawagan po ako, lalo na sa ating mga mamamasan, sa mga balangay, sa mga deboto, gawin nating makasaysayan. Hindi po tayo gumagawa lang ng pagbabago. Bumabalik tayo sa unang debosyon nang inilipat ang Senyor mula Intramuros, mula Luneta, patungong Quiapo.
ipakita natin ang pagkakaisa natin bilang mga deboto. Ang tunay na deboto, nakita niya si Jesus, ipapakita niya si Jesus Nazareno sa andas, sa traslasyon, at sa kanyang buhay. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikisa at maligayang kapistahan sa ating lahat. Viva Jesus Nazareno! Viva Jesus Nazareno! Viva Jesus Nazareno! Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.